na-diagnose ng sciatica or if ikaw ay nakakaranas ng pananakit, pangangalay, pamamanhid at tusok-tusok sa iyong binti at paa. Ano nga ba ang dapat tama mong gamitin? Cold compress or hot compress ba? Para mawala ang iyong sintomas. Sa videong ito, tuturuan kita kung ano ang tama mong gamitin, kailan at bakit. Kaya naman, if naghahanap ka ng natural na paraan para mawala ang mga sintomas na iyong nararamdaman, panoorin mo ang videong ito. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Alam mo ba na when we talk about sciatica, hindi lamang ito simpleng pananakit ng kalamnan or simpleng pananakit lang ng iyong likod. This involves your nerve, kaya mali na hindi mo alam kung ano nga ba ang dapat mong gamitin. Simulan na natin sa cold compress or tinatawag natin na cold therapy. If meron kang ganito sa bahay, gagamitin mo ang cold compress during the early stages po of back pain or during the early stages of sciatica. Ibig sabihin, for example, if na-trigger ang sintomas mo dahil sa maling paggalaw, recommended po ang cold compress during the acute stages, specifically during the first 48 hours. Gagamitin mo din ang cold compress kung may napapansin kang pamumula or pamamaga sa iyong likuran. Bakit makakatulong ang cold compress in those instances? Makakatulong kasi ang cold to help po decrease ang pamamaga at pamumula. At the same time po, it can help soothe ang irritated na nerves. Paano ang tamang paggamit sa cold compress? So sa bahay, if meron kang ganito, ibalot mo lang ito sa towel, tapos ilagay mo ito sa iyong likuran. You place it there for 15 to 20 minutes. Pwede mo yang ulitin 2 to 3 times a day. Makakatulong yan para maisan ang pananakit at the same time para mawala ang pamamaga. Ngayon, pag-uusapan natin kung kailan mo gagamitin ang hot compress. If meron kang ganito sa bahay, this can be used po for both hot and cold compress. Pero hindi ko to usually recommended for hot compress dahil mabilis lang mawala ang kanyang init. What I usually recommend to my patient is an electric heating pad like this. Bakit? Dahil manipis siya, magaan, tapos malaki ang surface area na makover niya sa iyong likod. At the same time, it is electric and it has a remote control. Pwede mong iset ang temperature at ang time dito, kaya naman napaka-convenient gamitin. Gagamit ka ng hot compress tulad nito in long-standing back pain po or chronic cases ng sciatica. Ibig sabihin, if matagal na ang pananakit sa iyong likod or matagal na ang sciatica, use hot compress. Mas effective po yan na makakatulong sa iyo. Gagamitin mo din ang hot compress especially if may napapansin kang paninigas ng iyong kalamnan dito sa iyong likuran or stiffness sa iyong likod at stiffness or paninigas din sa iyong balakang. Especially if may nakita ka sa iyong result na may nakasulat dyan na muscle spasm, effective ang hot compress para sa iyo. Bakit natin gagamitin ang hot compress in cases like that? Ang heat po nakakatulong para ma-relax ang iyong muscle. At the same time, it improves blood circulation, kaya naman makakatulong ito para maibsan ang pananakit. Paano mo ito gagamitin? I-wrap mo lang din ang hot compress sa isang towel. Ilagay mo or ilapat mo dito sa iyong lower back. Keep it there for 15 to 20 minutes. Pwede mo din yang ulit-ulitin 2 to 3 times a day. Makakatulong yan sa iyo sa pananakit ng iyong likod and with sciatica symptoms. If sa tingin mo helpful para sa iyo ang practical videos tulad nito, para mawala ang pananakit na iyong nararamdaman without the need of back surgery, please don't forget po to please click the like button below. This way, makatulong ka sa channel na ito. Now, here is a rule of thumb if nalilito ka. If bago pa ang pananakit, if may pamumula at may pamamaga, you use cold compress. Pero if matagal na ang pananakit, long-standing chronic cases of back pain and sciatica, tapos napapansin mo ang paninigas ng iyong kalamnan and even paninigas ng iyong likod at ng iyong balakang, you use hot compress for that.
Now, here is a truth na hindi din sinasabi ng iba. Bagamat makakatulong sa iyo ang hot at cold compress para maibsan ang pananakit at pamamanhid na iyong nararamdaman, it does not directly target po ang naipit mo na nerve, which is the root cause of sciatica. Sa mga patients ko na natulungan who have been treated with sciatica conservatively without the need of surgery, ang pinakamahalaga po is actually the correct exercise for you. Ang purpose kasi ng tamang exercise, it can decompress ang naipit or na-impinge na nerve, which is the root cause of sciatica. And the correct exercise is actually based sa iyong X-ray or sa iyong MRI result. Pero if hindi ka pa nakapag-X-ray or MRI, it is based sa posisyon ng iyong spine kung saan ma-relieve ang iyong sintomas. If gusto mong malaman ang tamang exercises na angkop para sa iyo na pwede mong gawin sa bahay, i-check mo ang video natin dito. Ilalagay ko lang din ang link down below para makatulong at para mas mabilis para sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po your age at taga saan ka dahil alam mo ba, certain age groups are actually more predisposed to certain causes of sciatica. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. God bless you po. May nag-comment dito, sobrang laking tulong po sa sakit sa kasukasuan. Ginamit ko sa frozen shoulder ko dahil hindi ako makatulog dahil sa kirot. At nang ginamit niya ang B-Freeze, ang himbing at ang sarap daw ng tulog niya. Ang tinutukoy niya, B-Freeze Cooling Gel. If ikaw po ay na-diagnose ng frozen shoulder, if nahihirapan kang itaas ang iyong balikat or nahihirapan kang i-lock ang iyong bra, do you know, pain is actually worse at night, kaya naman ang ibang pasyente iiyak dahil sa sakit. If gusto mo ng topical pain relief na walang side effects, i-check mo po ang B-Freeze Cooling Gel. Nakatulong na po ito sa iba at pwede din ito makatulong sa iyo. Ang kagandahan ng B-Freeze, wala po itong side effects sa ating kidney at liver, kaya naman po napakahalaga, especially sa minamahal nating seniors. If gusto mo itong subukan, ilalagay ko ang link sa official store natin to make sure po na original B-Freeze ang iyong matatanggap. Please make sure po dahil original B-Freeze po ships from Iloilo City and not from China. Maraming salamat po. God bless you. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa B-Freeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng B-Freeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang B-Freeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake B-Freeze. Ang original at legit na B-Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na B-Freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang B-Freeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.